Magandang araw sa inyo mga kaibigan. So, sa video na to nais ko magbahagi sa inyo ng konting kaalaman kung paano natin mapapahaba ang buhay ng ating Makita LS1040 miter saw. No, ginagamit po ito pang putol ng mga aluminum, pwede rin po natin gamitin pang putol ng mga kahoy. Ayan. So, nais kong ibahagi sa inyo yung konting nalalaman ko para mapahaba natin yung buhay ng makina natin. So, mga basic lang, napakasimpleng paraan, pero napakalaking tulong sa atin para hindi agad masira ang ating makina o ang makinang ginagamit natin sa hanap buhay at para mapahaba pa natin yung buhay niya. So, dalawang bagay lang ang pag-uusapan natin dito. Una, yung proper usage o yung tamang paggamit ng makina. And then yung pangalawa is yung proper maintenance or yung tamang pag-aalaga sa makina. Okay, so unahin natin yung dun tayo sa proper usage muna or tamang paggamit. Yan. So, una sa lahat, kapag gagamitin natin, kasi kadalasan napapansin ko to sa mga sa mga production, sa mga gumagamit ng unit na ganito, is ginagawa nilang silinyador ng motor. Alam niyo yung panay pihit ng accelerator. So dito ang ginagawa nila, ganun din. Tinetest run muna nila pero patay sindi. No? So unang-una iiwasan po natin yung ganung habit. No, mas maganda makaugaligan po natin na kapag once pinaandar natin ito, paandarin natin siya ng straight na matagal, and then tsaka natin siya patayin. And then bago natin siya buksan ulit, antayin po muna nating tumigil ang makina. Okay, katulad po ng ganito. Isang matagal na andar, and then antayin natin tumigil ang makina bago natin paandarin ulit. Okay? So, bakit po kailangan ganon? So, kadalasan po kasi kapag ginagawa natin siyang patay-sindi, ang unang nadadamage po dito is yung switch natin. Second po is yung stator. Kasi kung napapansin nyo po, may brake po siya, biglang titigil. Katulad po nito. Narinig nyo, biglang tumigil. So, may nagpepreno sa kanya sa loob. May mekanismo po tayo or special picture na makina po iyon. So kapag kapatay hindi ang gagawin natin is either yung switch, yung madadamage doon, or yung preno ng stator natin. So kung mapapansin nyo po yung mga ibang gamit dyan na wala ng preno, yun po yung naging dahilan ng pagkasira niya. No, yung pagkapatay sindi. So hanggat maaari, kapag binuksan natin siya or pinaandar natin siya, isang matagal, and then bago natin siya ulit paandarin, kailangan fully stop muna yung makina natin. Kasi yung kuryente po natin alternating current. And sometimes nagfa-fluctuate po yan. So minsan yung switch natin, ang nadadamage sa kanya, dahil nga yung sa patay sindi, so nag-spark yan sa loob May contact point yan sa loob So kadalasan po yun, nauubos or napupudpod kasi dahil sa pag-spark niya, or minsan parang mahinang pagputok, ganun. So, nadadamage yung switch. Ganun din po yun sa natin, stator. So, dahil sa fluctuating current, may thread ng kanyang copper wire sa loob na nasusunog. So, kapag nasunog po yun, mawawala na po ng brake natin. Worst case scenario po nun, masusunog po yung mismong stator po natin. So, yan, number 1 na iiwasan po natin yan. Okay? And then, kapag gagamitin po natin, magkakat tayo. Ito yung second po. Kasi kadalasan na nakikita ko, tinututok na ng user, then tsaka paaandarin. So, number 1, mali po yun. So, hanggat maaari, nakaangat siya, and dapat, nakabuelo muna. So, ibubuelo muna natin siya. Bago natin, nakita nyo po? So, kailangan ibuelo muna natin yung makina. So, full throttle muna yung ikot niya bago natin i-feed sa material. No? Para hindi po hirap yung blade natin. So, ang cons naman nito is kapag ka kasi nakatutok, tsaka mo paaandarin, dahil aluminum yun, mas matigas po yun sa natin, sa wood. No? So, anong nangyayari? Nabubungi yung talim. No? Ito yung unang nadadamage.
Bukod po doon, kapag kasi nakaganyan siya, hindi tsaka natin siya paandarin, may chance po na maipit yung talim natin. So kapag ang talim po natin naipit, nakasaksak po ang cord natin, tuloy-tuloy yung kuryente na pumapasok. Pag pinaandar natin, tuloy-tuloy yung kuryente na pumapasok. Pero pipigilan natin yung talim sa pag-ikot dahil nga po naipit dito sa material natin. Ang chances po natin yan, maaari pong masunog yung armature niya sa loob. So maaaring madamage ang blade, at the same time, pwede rin po masunog yung armature. Ngayon ipapaliwanag ko po kung paano masusunog yung armature. Dahil po sa pinipigilan natin yung pag-ikot, hindi naman intentional, ano? So, kasi naipit nga dun sa situation, napipigilan yung pag-ikot ng makina, and yet yung kuryente niya tuloy-tuloy kasi nakapinto tayo, pinaandar natin yung makina eh. No? So, napipigilan yung pag-ikot niya dahil dun sa kuryente na tuloy-tuloy na pumapasok, yung armature natin tumataas ang amperahe. Okay? So, once na-reach niya na yung certain limit niya dun sa taas ng amperahe, umiinit po kasi yan sa loob eh. Kapag once na-reach niya na po yung ganun, masusunog po yung armature natin. Dun po magkakaroon ng damage yung armature natin. So as much as possible po, iwasan po natin yung ganun, no? So ugaliin po natin, full throttle muna yung blade, then tsaka po natin i-feed sa material. Okay? So yun, maiiwasan po natin yung pagkabungi ng blade at saka yung pagkasunog po ng armature natin. Siya nga po pala, worst case scenario sa mga binabanggit ko, pwede po magsabay ma-damage ang armature at stator po. Okay? So yun po yung tatandaan natin. Mas maganda po maging habit natin yun, maging kaugalian natin na ganun yung paggamit natin sa unit. Kasi kadalasan sa mga production o kaya sa mga construction sites, dahil nga sa may deadline tayo, no, para matapos yung gawain o yung proyekto, minamadali natin lahat ng trabaho. So kung minsan nakakaligtaan natin yung mga ganong bagay. Mga simpleng bagay pero napaka-importante at malaking tulong sa atin. Okay? So pangatlo po dyan yung etong nakikita nyo po itong attachment na to. Yan. So ito po yung tinatawag natin na vertical vise. So ito po yung umiipit sa talim.